Lumabas na nga ang spy ni Marcos. Kaya nako, booking na booking natin ito mga kababayan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, magandang nangyari sa Tricom kanina kasi kanina ho, lumantad na ang spy ni Marcos. Nako po. Ay nako. Napaghahalataan. Alam nyo mga kababayan, matagal ko na pong sinasabi sa inyo ito. Matagal ko na sinasabi sa inyo na talagang mag-iingat po tayo. Lalong-lana po sa mga dating loyalista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na. Mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mga PhD o kaya masteral pagdating mo sa propaganda, yan po ay si Bongbong Marcos. Yan po ang hari ng budol. Yan po ang pinakamagaling na magsinungaling, pinakamagaling na mamloko ng tao. Alam nyo kung paano ko nasabi yan? Simple-simple lang naman po mga kababayan eh. Isipin nyo, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa Pilipinas at talagang noon, nadiskubre na kaliwat kanan ng pagnanakaw ng kanilang pamilya. At sa ngayon nga, nahatulan pa yung kanyang pamilya, yung kanyang, I think, yung kanyang nanay na meron pang kaso na kinakaharap ngayon, di ba? Meron pang mga guilty verdict na ng hukuman. And yet, napabangon niya yung kanyang pangalan at sa sobrang pabangong ginawa niya, mantakin mo, nakipag-unity ho ang Duterte. Ganun niya napabango. Mantakin mo yun ha. Ganun niya na manipulate. Aminin na natin. Kaya nga aminado naman po si VP Sara Duterte. Nabudol din siya, di ba? Ibig sabihin, he was able to manipulate people believing na maayos ang kanilang pamilya. Ganun po siya. Yan ang kanyang masteral degree. Ika nga, yan ang kanyang PhD, di ba? Yung manggago, mambudol. Ibig sabihin, magaling sila sa propaganda. So, in line with that, sa tingin ko talaga yung mga estilo na nangyayaring fake news o kaya yung mismong video at yung mga taong nagkarga niyan, ika nga, ay sabi ko nga sa inyo, budol yan. Maniwala kayo sa akin. Simula pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ayaw nyong maniwala. Nagagalit pa kayo. Kesyo, ang dami nyo pa sinasabi sa akin, ang dami nyo sinasabi sa mga banateros, pero una pa lang, amoy na amoy ko na yung ganyang galawan. Galawang Marcos yan eh. At kanina, napatunayan natin na talagang galawang Marcos itong lintik na issue na ito. Mamaya ipapakita ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung kanilang style na ginawa sa kamera kanina. Ang lupit, sinasabi ko sa inyo. Ang lupit ng pag-establish kay Pebbles. Mantakin mo ha. Si Pebbles Talakera, kita naman po natin yung baliktaran na yan. Tapos kita natin yung kanyang mga kasinungalingan. At alam nyo naman, may akusasyon pa yan. Hindi ko na lang babanggitin. Pero tanong nyo na lang sa ibang vlogger. May akusasyon pa dyan. O itanong nyo na lang sa mga taga-Japan. Naku, ayoko na lang magsalita. Ayaw ko na lang magsalita. Pero alam ko ang istorya niyan dito sa Japan. Lahat ng mga kakilala niyan dito, sinabi na sa akin kung ano ang karakas ni Pebbles dito sa Japan. Alam ko po. Hindi na lang ako magsasalita dahil mahirap na. Alam mo naman ngayon sa gobyerno, tila si Pebbles na ang standard ng katotohanan. Si Pebbles na ang standard ng karunungan. Sabi nga ito lang masasabi ko dyan. Ha? Birds. Ha? Birds with the same feather. Pack together. Ay, iba yun. Ha? Sa madaling salita, pagka magkakarakas, pag pareho sila, magsasama talaga yan. Oh. Alam naman po natin kung anong karakas ni Pebbles. Inamin naman niya yan. Dati pa. Oh. Dati niyang daw ginagawa yun. Pero, hindi ako naniniwala. Walang pagbabagong magaganap sa tao unless ito'y hipuin ng banal na espiritu, ika nga. Hindi magbabago, hindi kaya magbago ng tao. That is impossible. That's beyond impossibility. Unless God moves. Sabi nga, unless gumalaw sa buhay mo ang Panginoon, diyan ka lang magbabago. Hindi mo kaya magbago. Kaya yung sinasabi nilang, nako, dati siyang ganire, tapos ngayon, hindi na daw. Puta, maniniwala kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Maniwala kayo sa akin. Kalokohan yan.
At no wonder, bakit bumalik siya kay Marcos? Alam na natin, magkapareho ng Caracas eh. Oh, baka magkasama pa yung, nako, hindi ko na lang sasabihin ha, pero baka magkasama pa yan. Oh. At ngayon, napatunayan natin na talagang meron silang binuong script. At eto masama, mga kababayan. Eto masama. Na sana ngayon nare-realize yun na. Kaya lang, tila yung iba bulag pa rin eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, hindi ako gullible. Basta ang Banateros, hindi gullible. Hindi ako gullible. Maniwala kayo sa akin. Hindi, ako ang tinasabing mataas ang radar sa mga ganyan. Hindi ako basta-basta nabubudol, naloloko o nauuto. Yan ang tandaan ninyo. Sinasabi ko na sa inyo, mag-ingat kayo sa dating loyalista na ngayon nagpapanggap na anti-Marcos. Alam mo ang Marcos, kayang magtanim niya ng fake news. Kaya niyang magkabilang bakod tapos mag-pretend na kaaway niya sarili niya. Tapos kayo maniniwala. Maniwala kayo sa akin, ganyan ang mga Marcos. Kaya nga, alam mong strategy nila? Paa-atake sila ng paa-atake. Tapos si Marcos kunwari magpapaawa, magpapaganyan. Parang inaapi ako. Style nila yan. O, panoorin natin itong parte ng Tricom kanina, ay kahapon, dito kay Pebbles. So, ito panoorin natin. Nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. So diyan, dinedegrade nila yung issue ng bangag si Marcos. Sinasabi nila, pinaplano pabagsakin siya. Eto, makinig kayo. Makinig kayo ha. Ipapaliwanag ko sa inyo na maigi para maunawaan ninyo at sana bukas ang pag-iisip ninyo. I pray that you open your mind about this. Kasi marami talaga sa atin, madaling-madala, nabudol na kayo noon, nagpapabudol pa rin kayo hanggang ngayon. Eto lang, makinig kayo na mabuti. Si Pangulong Duterte ay isang matibay na sandigan at pag nagsalita, ay hindi ho yan out of nowhere o kinukuha lang yung salita niya sa hangin. Si Pangulong Duterte pag nagsalita, meron po yang pinanggagalingan. At yung intelligence niya ay isa sa mga strength ni Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Dati siyang mayor. Alam niya ang galawan na ganyan, yung intelligence para makahuli ng kriminal, para makahuli ng taong dapat hulihin. Diba? Diyan po gumagalaw ang galaw ng mga mayor. Nung naging presidente siya, nakita niya lahat yung mga dapat niya makita. At kaya nga po, ito lang, for your information. Okay? Nung una niyang sinabi na bangag si Marcos, hindi nga lang niya pinangalanan nung time na yon, pero meron siyang sinabi na isang kandidato dyan, nagko-cocaine. Nung binanggit niya yon, tandaan niyo it was my first interview. Naging trending po yan, yung online. Alam nyo po ba na ang topic that time, supposedly, nung kami po'y nag-uusap off-cam, ang topic po niyan dapat ay yung tungkol kay Bongo na hindi siya kinokontrol ni Bongo. Kasi si TP nagpalabas sa social media na kesyo, di ba si Pangulong Duterte sumama kay Bongo doon sa filing ng candidacy ni Bongo. I think it was Vice President pa. Tapos pinalabas ni TP na kesyo kinokontrol daw ni Bongo si Pangulong Duterte. Nung gabi na yon, nag-usap po kami ni Pangulong Duterte at nandun din po si Senator Bongo. At ang dapat na interview ko ay gusto niyang sagutin yung tungkol doon sa kinokontrol siya. Yun po dapat talaga ang tema ng interview. Okay? Pero, during the interview, it was recorded. Biglang nagsalita si Pangulong Duterte na may isang kandidato dyan na gumagamit at hanggang ngayon ay gumagamit pa rin. At that time, nasyak ako nun kasi ako yung nag-i-interview at that time eh. Online yun via Zoom. Pagkatapos nung aming recorded video, tinanong ko pa yun.
Sabi ko, Mr. President, are you sure na gusto nyong ilabas ito? Kasi alam ko that it's going to be a trending, or hindi lang sa trending, talagang masasyak ang taong bayan nun. First time niyang sabihin na gumagamit si Marcos nun. Wala nang iba kasi na tinutukoy doon, obvious naman. Alam nyo, ang sagot niya, yes. With all the convincing, yes, gusto ko ilabas yan. Wala nang nagawa si Bongo, wala nang nagawa yung, kasi at that time, presidente pa siya eh. Wala na hong nagawa ang protocol, wala na. Kasi din, nung tinanong ko, gusto nyo po bang ilabas to? Kasi baka mamaya ilabas ko tapos ipadelete sa akin. So sinigurado ko talaga na ilalabas yun. That was the first time na sinabi niya yan in public. Okay? In public. Pero alam ko na po yun dahil madalas niya na pong nababanggit yun pag nagkikita po kami. So, yun po ang talagang matindi. At because of that, ang tindi po ng niresulta nito. Imagine niyo ang tindi ng talagang mantakin mo, presidente nagsabi sa isang tao na kandidato na yan, adik yan. Ang lupit nun, durug. As in, durug na durug si Marcos nung time na yon. Pero, gumawa sila ng counter. Kasi hindi tumigil yun eh. Yung sinabi na yon, sinundan pa ng rally yun, sinundan pa ng kung ano-ano, na sinabi ni Marcos, sinabi ni Duterte na si Marcos ay bangag. Sunod-sunod dyan eh. Ito ang isipin ninyo Isipin nyo na maigi to kung bukas lang naman yung pag-iisip ninyo. Isipin nyo mabuti. Kailangan ma-counter ni Marcos yun. How did he do that? Through the video. Kinounter niya. Kailangan merong lumabas na peke. Para yung sinasabi ni Duterte ay magmukhang peke.